ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa umagang ito tayo ay patuloy na magpasalamat sa lahat ng biyayang kaloob ng Diyos sa atin at sa dulot niyang pag-ibig at kapatawaran. Kaya naman taglay ang pusong mapagpasalamat, patuloy nating itaas ang ating mga personal na kahilingan, ang intensyon sa misang ito at yung mga humihingi ng panalangin. Buong kababaang loob, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nagmamagandang loob na sa iyong pagpapala kami na mapuspos. Kahit ihanda mo kami ng alindog sa langit at sa pangdangan sa pagbabago sa luma naming ugalit ipapalit sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang ipinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay? Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya. Isang binatang nagngangalang Daniel ang malakas na tumutol. Ayokong mapabilang sa magbubuo ng dugo ng babaeng ito. Sabi niya, tinanong siya ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin, binata? Lumapit sa unahan ang binata at nagpatuloy ng pagsasalita. Mga Israelita, hangal ba kayo at hinatulan ninyo ang babaeng ito nang di muna sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilalahad ng dalawang iyan. Nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungang gaya sa isang matanda. Halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito. Pagkatapos, nagsalita si Daniel, paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiyasatin. Nang magpaglayo na sila,
Tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, "Matandang walang pinagkatandaan, inilalantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na iginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala. Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin, sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik nang matutop ninyo." Sumagot siya, "Sa ilalim ng punong hati." Sinabi ni Daniel, gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot, pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo at hahatiin ka sa dalawa. Inilayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, "Ikaw naman, anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ang iyong kahalayan. Subalit, naritong isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan." At sumagot ang matanda, "Sa ilalim ng punong putol." Gayon, paikpakli naman ni Daniel, "Buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak." Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos, sapagkat inililigtas niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo. Hinatulan silang mamatay. Ayon sa kautusan ni Moises, ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinaratang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa daang madilim, Panginoong ko'y kapiling. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang.
Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, laging mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sinabi ng poong mahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanan. Nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya tumupo siya at sila'y tinuruan. Noy dinala sa kanya ng mga eskriba at mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikipaapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moses, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Tinanong nila ito upang subukin siya. Nang may sumbong sila laban sa kanya, ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't siya'y tinignan niya at sinabi ang ganito, Sino man sa inyo ang walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig na ito, isa-isa silang umalis, simula sa pinakamatanda, walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tinignan siya ni Jesus at tinanong, Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ang ating pong ebanghelyo ay isa po sa pinakamagandang gawa ng pag-ibig ni Jesus. Bakit po? Kasi wala pong judgment, walang paghuhusga, kundi ang pagtanggap sa isang taong nagkasala. Kahit naman po sa mga psychologists, ang sinasabi po sa atin ay ito,
huwag kang maghusga. Dahil ang taong hindi mo hinuhusgahan ay makaka-recover sa kanyang pagkakamali. Ngunit ang taong iyong hinusgahan at sinabihan ng hindi maganda, ang mangyayari sa kanya, malamang ipaglalaban niya ang kanyang kamalian. Mga kapatid, kapag tinignan po natin ang Ebanghelyo, ilang bagay po ang sinasabi po sa atin. Una, ang babae pong ito ay tunay na makasalanan, kaya naman dapat siyang batuhin. Pero hindi po ito ang intensyon ng mga Pariseo at mga Eskriba, kundi upang ipakita ang kanilang sariling kabanalan, sariling righteousness. Kaya minamagnify po nila ang kasalanan ng taong ito upang ang kanila pong kabanalan ay maangat at mas makita. Ikalawa, pinakikita rin po ang bagay na sinasabi po sa atin si Jesus. Dinala po nila ito kay Jesus at matapos tanungin, ano ang iyong masasabi? Alam niyo po mga kapatid, very tricky po eh. Bakit? Kasi ang intention po nila, ibulgar ang pag-iisip na kamalian ni Jesus. Kapag sinabi ni Jesus na batuhin, siya rin mismo ay lumalabag sa kanyang sariling turo. Kaya naman, ito po ang nais ng mga Pariseo. Kaya nais nilang ilagay sa kahihiyan si Jesus. Ngunit matulin ang pag-iisip at batid ni Jesus kung ano ang kanilang intensyon. Ang sabi po niya, ang sino man sa inyong walang kasalanan, ang siyang unang bumato. Kaya unti-unti po nag-alisan ang mga Pariseo at Skriba dahil batid nila na ang mga ito ay makasalanan. Ikatlo, pinakikita rin po rito yung tinatawag po nating ang kasalanan ng babaeng ito ay namamagnify. Ang tanong po rito, it takes two to tango. Ibig sabihin, merong lalaking kapartner to. Di ang kahulugan, yung lalaking nag-flirt lagi sa ibang babae, ay nakakarami ng mga babaeng nagkakasala at marami ring babae ang nalalagay sa kamatayan at kahihiyan dahil na rin sa kasalanan ng mga kalalakihan. Ito po'y isang injustice na nais na makita ng Ebanghelyo. Ang lagay, ang babae lang ang nagkasala. Paano na ang lalaki na naging sanhi ng pagkakasala? Alam niyo po mga kapatid, when we talk about kasalanan, mas madalas ito po yung nakikita natin eh. Hindi natin nakikita ang kagandahan ng isang tao, bagkus ang kanyang kamalian. Kaya napakadali para sa atin ang humusga. Napakadali para sa atin ang to pinpoint doon sa taong yon, ikaw ay makasalanan. Pero sandali lang po, batid po ba natin na every time you judge that person, hinuhusgahan mo rin ang iyong sarili? Bakit? Ikaw man din ay may kasalanan. Kung ganon, makikita mo po na ang kasalanan ng iyong kapwa ay salamin lang ng iyong napakaraming kasalanan. Nangangahulugan, kung tinatanggap mo na ikaw ay makasalanan, titignan mo rin po ang iyong kapwa na makasalanan at iyo pong ituturing na sana mabigyan din ng pag-asa. Bakit? Kasi ikaw makasalanan eh. Kaya sinasabi po ng Ebanghelyo sa atin, if you do not have the intention to help that person, wag mo nang sabihin sa kanya kung ano ang kasalanan mo. Bakit? Kasi kadalasan ang intention po natin, ang ilubog, ang idiin, ang taong nagkasala kaysa sa tulungan siya. Kung ito lamang po ang iyong intensyon, huwag mo na siyang i-correct. Kung ang intensyon mo lamang ay idain at ilubog pa siya sa kanyang pagkakasala,
Tigilan mo na ang pagtatama mo dahil hindi ka nakakatulong. Bagkus ang ebanghelyo pong ito ay nag-aanyaya po sa atin. You have been forgiven. Pinatawad ka na ng Diyos eh. Bakit hindi ka makapagpatawad? Bakit pinagraramot mo pa rin ang pagpapatawad sa kapwa mo, gayong tinanggap mo ang pagpapatawad ng Diyos sa iyo? Ngayong Kwaresma, itinuturo po tayo sa mga sakripisyo at pag-ibig ng Diyos sa atin. At ngayon ding Kwaresma, pinakikita po sa atin na ang sakripisyo ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay bunga ng kanyang pagmamahal sa atin. Kung kaya naman kahit ano pa ang iyong naging kasalanan, pinatatawad ka ng Diyos. Hindi po ba isang napakagandang pagkakataon para i-celebrate po natin na tayo ay pinatawad? At kapag tayo po'y nagdiriwang ng pagpapatawad, ang hinihingi po nito ay isang bagay. Magpatawad ka rin dahil sa ikaw ay pinatawad. Isang napakagandang ebanghelyo ang itinuturo sa atin. Alam ko po, sa oras na ito, nasa inyong isip, nasa inyong puso, ang mga taong nakasakit sa inyo, ang mga taong makasalanan. Tulad ni Jesus, kaya niyo po bang magpatawad? Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, naalala natin ang pagkahabag ni Jesus sa babaeng nakiapid. Tumawag tayo sa Kanya sa ating panalangin. Nakatitiyak na tayo rin ang Kanyang kahabagan. Ating tutugon, Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga napalayo sa Diyos dahil sa kasalanan, naway makaranas ng mapagmahal na habag ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. At tinawang iwasan ang paghatol sa iba, at sa halip ay tingnan ang ating sariling buhay sa mata ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga may mabibigat na pasaning dala ng kahirapan at alalahanin, naway maunawaan na hindi sila iniiwan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga nagdurusa dahil sa maling hatol, naway patatagin ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming maging mapagpatawad sa mga taong hindi maganda ang pakikitungo sa amin. Idinadalangin namin ito sa magitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo.
Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kaming naganap sa banal na paghahain ng buong galak nawang makaharap ng may kasiyahang angkin upang ang bunga ng pagtitiis at may pamalas namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso't isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, sang kataway minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Napawang nais mong tubusin ng Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan sa krus na itinatanghal. Sa krus pinasyang patatawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kay sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiis ang kusan loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo, pinaghati-hati yun, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat dito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inibot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang Ipagbunyiin lahat. natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit nialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo. Lahat ng mga pari, mariyoso, diakono at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, lahat ng mga banal,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Jesucristo, buong pag-ibig nating ipahayag ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaraban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Mga kapatid, dali ng manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan, pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Kordero ng Diyos, Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. ito ang kordero ng Diyos, ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa Kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa piging ng iyong pagpapala, ay pamalaging inawa nitong walang hilig sa masama. At sa gayoy, mailiksi naming masundan ang yapak at ng halimbawa ni Jesucristo, ang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang aming kahilingan, ang kahilingan ng bawat isang narito, ang iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan sa tatanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo rin ang daladala nilang mga imahen, dasalan, dinggin ang kanilang mga panalangin. At sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila ang mga pangako nila nung sila'y binyagan, na ikaw ay kanilang iibigin, paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.